Magandang umaga mga ka-Berks. Ito na naman tayo, no? Para simulan ng ating panibagong laban sa buhay. Araw na linggo pala ngayon mga ka-Berks. Ang araw na bawal magpagod. So, ngayon mga ka-Berks, para napansin nyo, nakatagalog tayo. Kasi may nag-request na tatagalogin ko raw. Minsan daw magtagalog ako para maintindihan. So, ngayon magtagalog tayo para maintindihan din ng ibang tao na ang ating sinasabi. So, ngayon mga ka-Berks, ang i-demo natin ay tungkol sa isang gamit na malimit din na ginagamit ng mga kaibigan. Isa itong gamit na pamputol. Ito ay tinatawag na cutting outfit. Kung madali ang putol, ito ang ginagamit ng mga kaibigan na hindi kaya ng grinder. So ito ang ginagamit nila para mas madali ang pagputol. So ito yung mga gamit natin mga gamit. Ito ito. Ngayon mga ka-Berks, isa-isahin natin yan. Isa-isahin natin yung i-demo at papaliwanag kung ano ang mga gamit niya at ano ang mga functional niya. Yung pinakita ko sa inyo mga ka-Berks, isa yung cutting outfit. Part 2 na cutting outfit. So ngayon mga ka-Berks, isimulan na natin. So unahin natin ito. Ito mga ka-Berks, ito ay tinatawag na nozzle ng ating cutting outfit. But ito yung main. Ito ang puputol ng metal. So ngayon mga ka-Berks, i-demonstrate ko ang lahat ng kanyang parte. So simulan natin dito sa taas. Ito mga ka-Berks, ito yung tinatawag na nozzle. Ito mga ka-Berks, dito lalabas ang apoy. At ang pangalawa naman mga ka-Berks ay ito. Ito naman mga ka-Berks, ito yung trigger natin o switch. Dito tayo mag-switch kapag puputulin na natin ang isang metal. Pag switch natin ito mga ka-Berks, lalabas ang pressure ng hangin. At ito naman mga ka-Berks, ito yung adjust natin kung magtinta na tayo ng pressure ng ating cutting outfit. Dito mag-a-adjust tayo kung malakasin yung apoy natin o pahihinain. Magdidepende yan mga ka-Berks kung anong kapal ang kakatingin natin. Kung matipis lang yung kakatingin natin, kunti lang ang ating ilalagay na pressure sa apoy. Kung medyo makapal naman, lalakasin din natin. Dito tayo mag-adjust. At dito naman sa baba, itong dalawang to, ito ang connection ng acetylene at saka oxygen. Nakita yung mga ka-Berks. May sign yan mga ka-Berks para hindi tayo malito sa pagkapit ng kuha natin, post natin. So nakikita nyo, no? Lapit na rin ako dyan. May O at saka F. Ang F mga ka-Berks ay para sa fuel natin o acetylene. At ang O naman ay para sa ating oxygen. Dito natin ikakabit yung hose sa oxygen at dito rin natin ikakabit ang hose sa acetylene natin. At ito mga ka-Berks, dito tayo mag-open, close ng ating oxygen. At saka ito din.
Ito din mga kabricks ay para sa gas natin or fuel. Dito rin tayo mag-open at pararos. Take note mga kabricks, kapag yung employer natin tinatanong tayo tungkol sa cutting output, ay dapat natin malaman mga kabricks kung ano ang parte niya. Dahil minsan kasi mga kabricks, yung employer natin nagtatanong yan kung ano ang parte ng cutting output natin. Kaya nito, tatanungin kayo kung ano ito, ano ito, ano ito, ano ito. So beware mga kabricks, dahil lalabas yan sa interview. So proceed tayo sa next mga kabricks. Mga kabricks, ito yung tinatawag na hose. Ito yung hose ng cutting output natin. Ito yung dudugtong sa nozzle natin mga kabricks. Nakita nyo, may dalawang color siya. May red at saka may green. Lagi natin tatandaan mga kabricks, itong color code dahil bawal tayo makamali dito. Kung ano ang nakalagay na color code, yun ang talaga. Itong green mga kabricks ay para sa oxygen. Saka ito namang red ay para sa fuel natin o acetylene. Take note mga kabricks, dahil itatanong din yan ng employer natin kung para saan ang connection ng mga hose nito. Bawal tayo magkamali dito mga kabricks, dahil hindi talaga pwede ikabit ang oxygen sa acetylene at hindi rin pwede ikabit ang acetylene sa oxygen, dahil bawat hose na ito mga kabricks ay may capacity. So ito yung mga kabricks, ito yung hose para sa kanila. So proceed na tayo sa pangatlong dito natin mga kabricks. Ito naman mga kabricks, ito ay tinatawag na reader ng tangke or pressure gauge or gauge. Nakita nyo mga kabricks. Itong dalawang to mga kabricks, ito ay ang pressure gauge. Dito mo makikita ang galaw ng tangke mo at saka sa cutting output mo, yung pressure ng cutting output mo. Ito mga kabricks, itong pressure gauge na to ay para sa tangke. Ang gamit nito mga kabricks ay para malaman natin or ma-determine natin kung ang tangke natin kung may laman pa ba o wala na. At ito naman itong pangalawa mga kabricks, ito naman ay para sa natin nozzle mga kabricks. Dito natin malalaman ang pressure, kung magkano yung pressure na ina-apply natin sa ating nozzle kapag ginamit na natin. Dito natin malalaman yung ilang pressure ang ginagamit natin. At saka ito naman mga kabricks, ito yung adjust natin para to sa tangke mga kabricks, pressure sa tangke. Para hindi mo na kailangan mag-adjust dun sa tangke. Para hindi mo na para hindi ka nalalapit sa tangke. Dito ka na lang mag-adjust. May plus minus to mga kabricks, may sign to siya. Kapag plus, up, taas yung pressure to. Kapag down, baba. So, nakita nyo mga kabricks, may color code din siya. Green, no? Opposite sa hose niya. Kaya nilagyan siya ng color code para hindi tayo magkabit ng hose. Kung ano yung hose niya, yung talaga ang para sa ano. Kung oxygen, oxygen. At ito naman mga kabricks, ito yung para sa hindi tayo nakabit. At ito naman ay para sa tangke. Ito natin nakabit yung tangke natin.
So, proceed tayo sa last. Ito naman mga ka-Berks, gaya dun sa isa, isa din itong pressure gauge or gas reader. Magkamukha lang sila, no? Pero iba't iba ang kanilang capacity, yung kanilang mga trabaho bawat isa. Itong dalawang itong mga ka-Berks, kagaya na sinabi ko, pareho nung isa. Ito, pressure gauge. Ito mga ka-Berks, itong pressure gauge na ito, dito mo malalaman kung magkano ang ina-apply mo na pressure sa apoy mo. At ito naman mga ka-Berks, dito may malalaman kung mayroon ka bang laman ang tanki mo o wala na. Ito mo malalaman yung pressure. Dahil kapag wala nang laman yung tanki mo, bababa to eh. Kapag may palaman pa, nakagano. At saka ito rin mga ka-Berks, kagaya ng isa. Dito rin tayo mag-a-adjust. Kung kailangan natin ibababa ang pressure ng gas natin o tataas. May color code din po siya mga ka-Berks, kagaya ng isa. Ito, opposite sa hose ng gas natin. If not mga ka-Berks, bawal talaga tayo makamali dito. Dahil kasama to sa tatanong ng employer natin. For example, tatanong tayo ng employer natin. Para saan to? Anong gamit ng kuha na to? Pag magsabi kayo ng mali, wala na. Kahit ay Pilipino kayo. Kaya dapat mag-ingat mga ka-Berks. Sa acetylene ay para sa acetylene, ang sa oxygen ay para sa oxygen. At ito naman mga ka-Berks, dito yung hose natin sa gas o sa acetylene. At ito naman ay para sa tank. So mga ka-Berks, yung demo natin ay para lang makatch up yung mga bagong possible na mga kaibigan dyan na may plano mag-apply at saka ma-aware sila sa employer na mag-i-interview sa kanila. So, hanggang dito lang mga ka-Berks.